Adelan POV. Kinabukasan nagising ako sa alarm clock, nag-set ako kagabi, nahiya naman kasi ako dito sa kaibigan ko, dahil sabay na kaming papasok ngayon. Bumangon na ako at sumilip pa ako sa kanya, ayun sarap na sarap pa ang tulog, dahil nakanganga pa ang loka. Pagtingin ko sa orasan 4:00 pa lang ng madaling araw, kaya naman pumasok na ako sa banyo upang maligo. Magluluto pa kasi ako mamaya ng agahan namin ng kaibigan ko, para na rin sa baon. Dahil 8 AM naman ang oras ng pasok ko, at 5 PM naman ang aming out. And speaking of out, naalala ko si CJ, nakikita ko sa mga mata ng batang yun, na para bang may lungkot sa kanyang mukha, na miss ko tuloy siya. Hindi bale makikita ko naman mamaya, pagkukumbinsi ko pa sa sarili ko. Nagluto na ako ng pang-agahan namin, tuyo, itlog, with sinangag, at sausawan na suka with sili, yummy. Napalaway pa ako sa aking nakikita, sa maliit naming table ng kaibigan ko. Hindi na rin ako kumain kagabi, dahil pakiramdam ko busog ako, kahit wala naman akong kinain, maliban lang sa kape ni Miss Tam, at cookies na pinamerienda niya sa amin. Kaya ngayon gutom na ako. Panigurado din bubaskahin ako sa mga staff sa restaurant mamaya. Kapag kasi hindi ko day off, dun talaga ang tambay ko. Kay Miss Tamara naman, kapag break time ko kung wala si Jana. Bago ako magsimula kumain, sinalang ko muna ang rice cooker pang baon namin ng kaibigan ko, dahil magluluto pa ako ng fried fish, at gagawa ako ng salad na kamatis at pepino. Ganito ang lagi namin baon, hindi kasi pwede sa amin ang may sabaw, dahil sayang lang kung matapan. Katulad noon dahil mahilig kami pareho sa sabaw, kaya naman nagbaon kami ng sinigang. Ayon pagdating sa work basang-basa ang bag namin pareho, at hindi na namin naulit pa. Mag-aalas 6 na at natapos na din ako, siya naman ang gising ng kaibigan ko. Good morning Adi, bati niya sakin na nakangiti sakin, na parang may kahulugan bawat ngiti niya, binaliwala ko naman, at binati siya. Good morning to Jana, ganting bati ko sa kanya, at ayon dumiretso na siya sa banyo. Paglabas niya nakaligo na at nakabihis na din. Ganyan kasi kami, para kahit mag-cellphone kami at least ready to go na mamaya. Adik din kasi kami sa K-drama, kung siya ang paborito niya ay si Song Joong Ki, ako naman si Lee Min Ho. The love of my life opa. Friend, tapos ka na kumain? Tanong niya sa akin, dahil nakita niya na nag-iisa na lang ang plato sa lamesa. Oo friend, pasensya ka na, nagutom kasi ako. Hindi na kasi ako nakakain kagabi, dahil late na akong nakauwi, hingin pa umanhin ko naman sa kanya, mukhang okay naman sa kanya, kung sabagay hindi lang naman ito ang unang beses na nagawa ko. Naku ano ka ba, okay lang friend, ganyan naman ako minsan, sagot naman niya at nagsimula ng kumain ang kaibigan ko. Oo nga naman pareho talaga kami, dahil minsan hindi naman talaga kami magkapareho ng oras sa trabaho. Alternate kami kung baga. Siya nga pala friend, naka-ready na rin ang baon natin mamaya ha, nilagay ko na sa bag natin, paalala ko sa kanya, habang kinakalikot ko ang aking cellphone. Naku bakit hindi mo ako ginising Adi at natulungan kita, ikaw talaga ha, pero thank you bes ha, malambing na sagot ng aking kaibigan. Mukhang may balak na naman siyang magdrama, kaya naman biniro ko siya. Magpasalamat ka na lang kaya bes, at paano kita gisingin, sarap ng hilik mo, nakanganga ka pa kaya no. Pagbibiro ko sa kanya, napatutop naman siya sa kanyang bibig, na akala mo naman nakakabigla ang sinabi ko, pero kalaunan gumanti naman. Oo na Adelan, ikaw na ang maganda, happy. Kunwaring galit niyang sagot sakin, kaya napabungisngis pa ako, ngunit nagseryoso na rin ako, dahil seryoso naman siya. Pero best thank you talaga ha. Hulog ka talaga ng langit sakin, sabi niya at niyakap na ako, gumanti din naman ako sa kanya ng yakap. Wow touch naman ako bes, you're welcome, I love you. At yun na ang end ng dramahan namin. Akala ko tapos na, ngunit may kasunod pa siyang tanong. Siya nga pala saan ka kahapon? Tanong sakin na may pagtataka ang kanyang mukha, alam naman niyang may part-time ako. Kaya sinimanggutan ko siya. Ulyanin kan abadjana. Di ba off ko tapos may part-time ako kahapon? Sagot ko naman sa kanya, pero hindi pa rin mawala-wala ang pagtataka sa kanyang mukha. Napakunot-noo pa ako. Alam ko na may part-time ka, alam mo ba ang bali-balita sa hotel kahapon?
Pambibitin pa niyang tugon sakin. Ako naman mukhang na-curious sa kaibigan kong chismusa. Na ano? Curious kong tanong sa kanya, dahil kung chismis ang pag-uusapan, numero 1 ang aking kaibigan. Ganito kasi yun, umayos muna siya ng upo bago nagsalita, chismusa talaga tong kaibigan kong ta, pero mukhang exciting naman ang sasabihin niya kaya nakinig na rin ako, lalo na kapag pera ang pag-uusapan. Alam mo ba, yung CEO may anak daw friend, sabi niya na akala ko may nakakagulat, yun lang naman pala ang sasabihin niya, akala ko kanina tungkol sa pera eh. Oo alam ko, so ano ngayon kung may anak? Walang gana kong sagot sa kanya, as if naman may nakakagulat. Diyos ko naman, ano naman ngayon kung may anak ang CEO problema ba yun, hindi ko mapigilan ang maghimutok. Ano? Alam mo, gulat at malakas niyang tanong sakin, kaya naman lumayo ako sa kanya dahil sa lakas ng sigaw, akala mo naman bingi ako, sinaman ko siya ng tingin. Bakit ka ba naninigaw? Masisira ang eardrum ko sa'yo eh. Reklamo ko sa kanya, at ang babaita kong kaibigan tumawa lang. Paano mo nalaman? Di ba may part-time ka bes, sinong nagsabi sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong sakin, na akala mo naman interesado siya sa ping-uusapan namin, samantalang ako bagot na. Dahil ang oras namin ay mag-alas 8 na. Mahabang kwento friend, malilate na tayo, tumayo ka na dyan chismusa ka talaga. Pagtatapos ko sa usapan namin, napatawa naman ang kaibigan ko sa aking sinabi. Andito na ako sa hotel. Nagkahiwalay na din kami ng kaibigan ko, hindi kasi pwede dito ang 2 tao sa loob ng room, maliban lang noon sa penthouse. Nasa tapat na ako ng room 506, nang nakita ko sa labas sina Mr. at Mrs. Santos. Dadaan sila sa kinaroroonan ko, dahil papunta kasi ako sa kabilang kwarto upang maglinis. Tumigil muna ako para batiin sila. May lakad yata, kausap ko sarili ko, kaya nung nakalapit na sila sakin, binati ko sila ng may tamis ng ngiti sa aking labi, sila lang kasi ang makikitaan mo ng walang pandidiri sa mukha, kung makiusap sa katulad kong janitress. Good morning Mr. and Mrs. Santos, have a wonderful day. Masigla kong pagbati sa kanila, napangiti pa silang dalawa sakin. Good morning to Hiha, have a nice day. Ganti naman ni Mrs. Santos, at ngumiti naman si Mr. Santos. Masaya silang tignan na dalawa, kahit pamatanda na sila, ay makikita mo talaga na mahal nila ang isa't isa. By the way Hiha, pwede ba ikaw na maglinis ng room namin mamaya, alam mo naman ikaw lang ang gusto ko, pang-aamin pang sabi ni Mrs. Santos sakin, sila kasi ang madalas dito sa hotel, kung baga VIP, kaya naman same room ang kinukuha nila. Kulang na lang dito na sila tumira, dahil halos araw-araw nakikita ko. No problem Mrs. Santos, ako na po ang bahala, nakangiti kong sagot sa kanila, at ganun din naman sila sa akin, mukhang may lakad ata sila. Okay Hiha by then, pasensya ka na at may lakad kasi kami, see you later Hiha, nakangiti niyang sabi sakin, at umalis na nga silang tuluyan sa harap ko. Pinagmasdan ko muna sila habang papalayo. Ang sweet nila kahit matanda na sila. Bulong ko sa aking sarili at napangiti pa ako. Kailan din kaya ako? Nasabi ko pa na bigla na lang ako napatigil sa pinag-iisip ko, kung ano-ano na lang ang nasa utak ko, makapaglinas na nga bulong ko sa hangin. Pero bakit kaya lagi sila dito, at minsan natatagalan pa silang magstay? Kausap ko pa rin ang sarili ko. Hay nako Adelan maglinis ka na. Kanina ka pa wala ka nang matapos-tapos sigaw naman ang utak ko, kaya naman nag-focus na ako sa paglilinis. Lunch break na naman pala, ang bilis talaga ng oras, hindi ko na rin mabilang kung ilan ang room na ba ang natapos ko, kaya naman bago ako mag-break, tapusin ko muna ang room nila Mrs. Santos. Nakakahiya naman sa kanila, ang galanti pa naman magbigay ng tips niyon, bulong ko sa hangin at napabungisnis pa ako, sayang din yung 1,000, minsan pa nga 2,000 kausap ko sa sarili ko. Nako Adelan kahit kailan talaga, pera ang nasa utak asar naman sabi ng utak ko paki mo ba, pera is life for me sagot ko din sa sarili ko, nababaliw na ata ako bulong ko pa sa hangin. At nandito na ako sa room para sa mga VIP. Dito lang naman sa room nila Mrs. Santos. Kinuha ko na ang gloves ko, at uunahin ko muna ang banyo na linisan. Pagdating ko sa banyo kunti lang naman ang kalat, yun lang halatang nagamit,
kasi may patak pa ng tubig ang bathtub. Kaya naman bago ako ulit magmuni-muni sisimulan ko na, kasi gutom na din ako. Salamat naman malapit na akong matapos, dito na lang ako sa living room bulong ko sa hangin, pakanta-kanta pa ako, paano habang naglilinis ako sa bedroom nila. May nakita lang naman ako na nakalapag na 2,000 sa side table, at with note pa Hana for you Adeline my dear, o di ba sino ba ang hindi gaganahan doon? Diyos ko kahit ba araw-araw na ganito eh. Ayos na ayos sa akin basta may pera. Habang naglilinis ako dito sa sala, hindi ko mapigilan ang sarili ko na kumanta. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin, ay hindi na maitanggi. Kanta kong feel na feel ko pa. Pero napatalon pa ako sa gulat, dahil may narinig pa akong kalansing sa labas. Mga gamit ko ata sa paglilinis yun, kaya naman lumabas ako. Wala naman akong nakita na kakaiba sa labas ng room ng VIP. Kaya naman bumalik na ako sa loob, at ma-check ko na kung okay na ba lahat. Dahil nakakahiya naman sa mag-asawa. And last but not the least living room. Ayan okay na, makalabas na bulong ko sa sarili ko. Ngunit paglabas ko, gulat na gulat ako eh, paano nakita ko lang naman na natapon ang tubig sa may timba, na dala kong panlinis, okay naman kanina ta. Palingalinga pa ako sa labas, baka andoon ang may gawa. Baka naman may nagawi na mga bata at nasagi, bulong ng utak ko, siguro nga. Sagot ko sa sarili kong katanungan, naku gutom na yata talaga ako. Kung ano-ano na nasa utak ko. Pinasadan ko ang oras sa phone ko 12:30 na pala. Dapat 12 noon ang lunch break namin, hindi bale may tutosan na ako. Ngiting tagumpay naman sa sarili ko, at last may isang oras pa naman akong natitira. 12 noon kasi ang break time namin hanggang 1:30, tapos linas na naman pero ayos lang, marami kasi ang katulad ni Mrs. Santos na galanti, pero meron din talaga moldita at mga mat array, yung alam mong parang sa kanila ang mundo. Hay makababa na nga, ayan na naman ang utak ko kung saan-saan na naman makarating. Pagdating ko sa area namin pag break time, nagtataka naman ako at kumpol-kumpol silang lahat, na akala mo may nakita silang artista, pero pumunta muna ako sa banyo at nagbihis, pawis na kasi ako, oo may bihisan ako dito, nagdadala kasi ako, lalo at pawisin akong tao, kahit pa sabihin natin na may aircon. Paglabas ko ng banyo ganun pa rin ang nadatnan ko, kumpol-kumpol pa rin silang lahat, kaya naman hindi na ako nakapagtiis at binilisan ko na ang lakad ko papunta sa kanila, dahil curious ako. Hoy! Ano yan ha may artista ba dito? Sigaw ko sa kanila, at lahat sila nagulat pa ata sa sigaw ko, kasi napatingin sila lahat sa akin, hindi ko pa nakita kung sino ang nasa gitna, dahil natakto ni Jana, na akala mo may nakakamanghang pagkakita sa akin, dahil nakanganga pa sa akin ang loka. At nang mahimasmasan ata ay nagsalita na. Naku andito na pala ang hinihintay mo young master. Sabay palagpak pa sa kamay na sabi ni Claire, at yun naman ang nagpaggising sa kanilang lahat, para bumalik na sa katinuan nila, kung makatunganga ba naman sila wagas. Hoy! Adalan ang dami mong utang sa akin. Sigaw naman ni Jana na ngayon lang ata natauhan, isa pa tong kaibigan ko, kung makasigaw din wagas. Anong utang? Takang tanong ko naman, sabay lapit na ako sa kanila, at yun na lang ang gulat ko, na may nakatayong bata sa gitna at nakahalukip-kip pa, at nakasimangot as usual, ang itsura niya katulad din ng una ko siyang nakita, seryoso. Ano? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko, dapat kasi sumabat na ang kaibigan ko. Kanina ka pa hinihintay niyan, iniwan lang dito ni Vice President, sabi niya na para bang alam ang nasa utak ko, pero sa bata lang ang atensyon ko. Saan ka ba kasi nanggaling how at late ka na rin mag-lunch? Dagdag pa niya na may concern ang boses, pero wala pa rin sa kanya ang atensyon ko, kasi sa bata ako nakatingin. Hoy! Sagot ka naman dyan babaita ka. Sundot niya sa tagiliran ko, kaya napaigtad ako, at yun naman ang hamalakhak ang bata sa harap namin, dahilan para nagising din ako sa realidad, at pati mga kasamahan ko dito nagsingapan pa, dahil siguro dito sa pagtawa ng bata. Tumingin ako sa kaibigan ko, at inirapan siya, dahil sa ginawa niya sa akin, alam naman niya na may kilati ako sa tagiliran ko eh. Oh, wag ka na magalit bes, nakatulala ka kasi ginising lang kita.
bulong niya sakin sabay peace sign, at tinaas pa ang dalawang daliri sabay ngiti. Ikaw ha, dami mo na talagang utang sakin na kwento, dagdag pa niya habang bamulong, at nakatingin siya sa bata. Hindi kita titigilan mamayang gabi, hanggat hindi ka nagkwento sa akin, sunod na naman na sabi niya, kaya naman kinurot ko din siya sa tagiliran niya, napahajijek pa ang gaga ngunit mahina lang. Tumahimik ka, may bata, ganting bulong ko, ngumisi lang ang luka-luka kong kaibigan. O adalan maiwan ka na namin, may natitira pa kasi akong gagawin na naiwan, paalam ni Claire at sunod-sunod na silang nagsialisan. Pati ang kaibigan ko umalis na rin, pero may pahabol pa bago umalis. Yung utang mo mamayang gabi, bulong sa akin. Napailing na lang ako sa sinabi ng kaibigan ko. Pero dito na sa bata ang focus ko, at ang loko, pang-ising-isi lang na para bang matanda na naman, yung ngisi parang nakita ko na, bakit parang puro ngisi na lang ang nasa utak ko, kausap ko sa sarili ko. Ngunit biglang pumasok ang mukha ng lalaki sa coffee shop ni Miss Tam sa utak ko. Erase. Kausap ko sa aking sarili. Kaya naman bago pa ako mawala sa katinoan, kakausapin ko muna ang bata sa harap ko, tiningnan ko siya ng seryoso, at ganun din siya sa akin. Parang ginagaya pa ako eh.